Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa abono ko, pahalagahan mo. Ako po ang Teacher Lani. Mga pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto, MELCs, natatalakay ang kahalagahan at pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko. Nasusunod ang mga pamamaraan at pag-iingat sa paggagawa ng abonong organiko. Ang paggamit ng abonong organiko ay malaking bagay upang magkaroon ng masasaganang ani ang isang magsasaka. Malaking tulong ito upang makatipid sa pagbili ng mga abonong di-organiko na makikita sa mga pamilihan. Ang organikong abono ay madaling gawin, gamit lamang ang mga bagay na makikita sa kalikasan. At ito ay ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Ito rin ay walang halong kemikal na maaaring magdulot ng pagkasira sa kalikasan. Sa araling ito, kailangan mong maipamalas ang pangunawa sa panimulang kaalaman at kasanayan sa pagtatanim ng gulay at ang maitutulong nito sa pag-unlad ng pamumuhay. Magiging maunlad ka sa paghahalaman kung masagana ang iyong ani. Para masagana ang iyong ani, dapat lumaking malusog ang iyong mga pananim. At upang lumaking malusog ang iyong mga pananim, ay kailangan mong gumamit ng abonong organiko. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanim, maaaring maubos ang mga sustansya sa lupang tinataniman. Kaya malaki ang ginagampanan ng abonong organiko sa usaping ito. Sa paglalagay ng abonong organiko sa lupa, napapalitan ang mga nawawalang sustansya nito. Ginagawa ito upang patuloy na tumubong malusog ang mga pananim at makapagbigay ng masaganang ani upang makatulong sa pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming uri ng abono ang naglipana sa pamilihan. Mayroong mga abono na di-organiko na madalas makikita sa mga tindahan. Pero iminumungkahing piliin ang organikong abono dahil ito ay ligtas gamitin at walang masamang epekto sa kalusugan ng tao. Ang paggamit ng organikong abono ay hindi nangangailangan ng malaking halaga dahil ito ay ginagamitan lamang ng mga materyales na makikita sa bahay at kapaligiran. Sa paggawa nito, kinakailangan lamang ang ibayong pag-iingat at tamang pagsunod sa mga paraan ng paggawa upang maiwasan ang hindi mga kanais-nais na mga pangyayari. Ang abonong organiko ay mula sa nabubulok na mga bagay tulad ng mga tira-tirang pagkain, balat ng gulay at prutas, mga tuyong dahon o damo at dumi ng hayop. Tinitipon at inilalagay ito sa isang lalagyan o compost upang maging isang ganap na abono. Ang paggawa ng abonong organiko ay kaaya-ayang gawain. Ito'y mahalaga sa paghahalaman dahil sa abonong organiko, pinalalambot at pinapaganda nito ang hilatsa ng lupa. Pinabubuti ang daloy ng hangin at kapasidad na humanghawak ng tubig. Isa pang kahalagahan nito ay pinalalago ang mga halaman na walang gastos dahil hindi mo na kailangang bumili ng abonong komersyal sa mga pamilihan. Dahil dito, makasisiguro tayong ligtas kainin ang mga halamang gulay. Ang abonong organiko ay napatunayang epektibo sa pagpapalago ng mga pananim at nakatutulong upang maiwasan ang pagkasira ng kapaligiran. Nakapagbibigay ito ng masaganang ani para sa mga magsasaka at ligtas pa ito sa kalusugan ng mga tao.
Isang paraan ng pagbubulok ng mga basura sa isang lalagyan na tulad ng compost pit ay tinatawag na basket composting. Sa pamamagitan nito, ang mga nabubulok na basura ay maaari nang gamiting pataba pagkaraan ng 2 buwan o mahigit. Ang paggawa ng compost ay napakadali. Basahin at sundin lamang ang mga sumusunod na mga paraan sa paggawa ng abonong organiko. Para sa mga may sapat na espasyo o lugar sa bahay, una, gumawa ng hukay na may 1 metro ang lalim sa lugar na tuyo, patag at medyo malayo sa bahay. Ikalawa, ipunin ang mga natuyong dahon, nabubulok na gulay, prutas at mga tirang pagkain. Ikatlo, sa hukay ilagay o ilatag ang mga nabubulok na bagay hanggang umabot ng 12 pulgada o 30 sentimetro ang taas. Ikaapat, ipatong dito ang mga dumi ng hayop. Ikalima, patungan ito muli ng lupa o apog. Ika-6, gawin ang pagtambak hanggang mapuno ang hukay. Ika-7, araw-araw itong diligan. Takpan ito ng kahit na anong uri ng pantakip. Ika-8, hintaying lumipas ang 2 buwan o higit pa bago ito gamiting pataba. Kung kayo naman ay walang sapat na lugar, pwedeng gumawa ng compost sa pamamagitan ng pagre-recycle ng lumang gulong ng sasakyan. Sundin ang mga sumusunod na paraan. Una, pagpatong-patungin ang mga lumang gulong ng sasakyan. Ikalawa, dito ilagay ang mga nabubulok na bagay tulad ng dahon, prutas, gulay at mga tirang pagkain. Ikatlo, patungan o lagyan muli ng lupa at diligan. Ika-4, takpan ng kahit na anong uri ng pantakip para hindi langawin. Ika-5, gawin ang pagtambak hanggang mapuno ang lalagyan. Ika-6, palipasin ang 2 buwan o higit pa bago ito gamitin bilang pataba. Isa pang makabagong pamamaraan sa paggawa ng abonong organiko ay ang paggawa ng FFJ o Fermented Fruit Juice. Narito ang mga kagamitan. Hinog na mangga, papaya, marang o langka, saging o kahit anong prutas na hindi maasim. Sunod, Manila paper, banga, balde o anumang pwedeng paglagyan. Tali o pantali. Muscovado sugar o kalamay. Narito ang pamamaraan sa paggawa. Una, maghiwa ng 1 kilong prutas. Ikalawa, ilagay sa banga ang unang kalahati at patungan ng kalahating kilo ng muscovado. Ikatlo, ipatong ang ikalawang kalahati ng prutas at patungan uli ng kalahating kilo ng muscovado. Ika-4, takpan ng papel at talian. Ilagay ito sa lugar na malamig at hindi nasisikatan ng araw. Ika-5, ito ay magagamit mula 7 hanggang 14 na araw na ma-ferment. Ano nga ba ang pakinabang natin sa FFJ o Fermented Fruit Juice? Nagbibigay ito ng elementong potassium para sa pagpapalaki ng bunga. Nagbibigay din ito ng karagdagang resistensya laban sa insekto. Tumutulong ito sa pagpapataba ng lupa at tanim. Paano gamitin ang FFJ o Fermented Fruit Juice? Sa bawat litro ng tubig, ihalo ang 2 kutsara ng fermented fruit juice. I-spray sa dahon o idilig sa lupa mula alas 4 hanggang alas 6 ng hapon.
Ikalawa, gawin ito mula 7 hanggang 10 araw. Para sa iyong gawain sa pagkatuto, isulat ang check kung totoo ang kaisipan at X kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Unang bilang, nagagawang pataba ang mga pinagbalatan ng prutas. Ikalawa, ang halamang gulay na hindi sapat ang pag-aalaga ay malago, mataba at buhay na buhay. Ikatlo, kapag masustansya ang lupa, maaasahang mabilis na mamamatay ang halamang bagong lipat. Ikaapat, kung patuloy na lumalaking malusog at nagbibigay ng magandang ani ang mga pananim, ito ay makakatulong sa pag-unlad ng pamumuhay. At ikalima, madaling matuyo ang lupa kung taglay nito ang abonong organiko. Ikalawang gawain sa pagkatuto, punan ang mga patlang sa talata. Isulat sa kwaderno ang iyong sagot. Dahil sa paulit-ulit na pagtatanim, maaaring maubos ang mga sustansya sa lupa. Kaya dinadagdagan o nilalagyan ito upang mapalitan ang mga pinalalambot ng abono organiko ang lupa at pinabubuti ang daloy ng hangin at ang paggawa ng organikong abono ay kaaya-ayang gawain. Ito'y mahalaga sa paghahalaman sapagkat maaari nitong pagandahin ang ng lupa at patabain ang halaman ng walang gastos. Ang abonong organiko ay napatunayang sa pagpapalago ng mga pananim. Maraming salamat! Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.